Yun and start recording mga kalapida. Welcome sa isa na namang reaction video. Okay, syempre daily dose of DDT. Daily dose of the Chichester tayo. Actually, ito kinontent ko kagabi, kahabol. Kaso hindi pala siya naka-plug dito sa laptop kaya hindi ko siya na-record. So, naririnig ko yung boses ko dito at saka siya yung video. Pero sa recording papunta dun sa OBS, hindi siya na pick up. Siguro dahil sa dahil sa emotion ko 'yon. Nakalimutan kong ang tawag dito, nakalimutan kong mailagay dun mai-connect sa laptop yung ang tawag diyan, basta yan na yan. Yung mic tsaka yung headset. Okay, play natin. Sabi niya, may karamdaman po ako. Di na rin po ako masaya. Ano po sa palagay mo kung maghihintay na lang po ba ako ng wakas o wakasan ko na lang po? Tin Ramos. Ay, so, okay. Doon sa tanong, at nagtatanong siya, magpapakamatay na siya. Wala naman sense sa magpakamatay mo. Doon din naman ang punta natin lahat eh. Yun din naman ang punta natin lahat eh. Lahat naman tayo mamatay rin naman eh. Ang tanong na kasi sir, maghihintay na lang po ba ako ng wakas o wakasan ko na lang po? Hindi. Trumabaho ka tuloy-tuloy, hanggang mamatay ka. May sakit Inalam ba niya kung ano yung sakit? Basta sinabi lang niya, trumabaho ka hanggang mamatay ka. na daw siya sir. Ano naman? Ano naman? Ano naman daw kung may sakit siya? Di ibig sabihin wala kang pakialam sa karamdaman ng ibang tao. Diba? Ano naman? Ano naman? Ibig sabihin, itong taon tong iyakin na to 7 months ago, wala talagang pakialam to sa mga tao. Kung ano yung nararamdaman ng ibang tao, kung ano yung nararamdaman ng mga may sakit. Diba? Kagaya nga dun sa ibang videos na i-play natin, iba-iba yung pain tolerance ng ibang tao. Kung ikaw ganyang katigas yung mukha mo tsaka yung puso mo, ibahin mo yung ibang tao na pag may karamdaman na lalong nagiging ang tawag dito, maramdamin. Okay, bigyan kita example, tarantado ka. Kapatid ko, maganda trabaho nun, maayos ang trabaho nun. May nararamdaman siya. 'Di ba? Gusto pa rin niya magtrabaho pero hindi na kaya ng katawan niya, tangina ka. Okay lang. Ang ginagawa ko sa kanya, pinagpapahinga ko siya. Kasi alam mo yun, anytime nagda-drive ka, hihinto ka na lang, mamamatay ka na. Dahil lambot na lambot. Alam mo yung hinang-hina na yung katawan dahil alam niyang may sakit na siya. Tapos ikaw, ano naman, putang ina, ganyan ka mag-isip sa kapwa mo. Ito ba yung mga influencer na sinasabi nyo na pukin ng ina dapat pinakikinggan? Wala namang ano sa tao to eh. Wala naman talagang ano sa tao to eh. Ang tawag dito, empathy to eh. May ano to eh. May ano to sa sarili niya. Yung sinasabi niya, yung mga sinasabi niya na sa tingin mo, na pera-pera yung pera-pera lang din naman tong content nito eh. Sa tingin nyo, yan ba yung gustong makatulong? Sasabihin, ano naman? Alam mo na ba kung ano yung sakit para ma-depress yung tao? Alam mo ba yung dinadaanan ng taong araw-araw na depression kung bakit niya nasasabi yan? Ha? Tapos ikaw yung ganyan na influencer, pukin ng ina? Kung may sakit ka, ano naman? Oh. Diba? Ako may sakit eh. Lahat tayo may sakit eh. Iba yung sakit Lahat tayo mo, may nararamdaman. Diba? Minsan may pagising mo, may ganito, may ganyan. O yung iba may cancer. Hindi nyo nakikita eh. Yung ba yung sakit mo, cancer? Yung ba yung sakit mo, mahina ka? Yung ba yung sakit mo, nakaratay ka na sa sa banig ng karamdaman? Yun ba yung sakit mo? Na tuwing linggo o linggo-linggo kailangan pumila sa ganito para makakuha ng panggamot. Kahit mayaman na, putang ina, pumipila pa rin sa PCSO. Hindi mo ba alam yun? Hindi mo ba nakikita yun, tanga? Maraming mayaman na dahil sa sakit nila naghirap. Dahil sa hirap at sa laki ng gastos, sasabihin mo okay lang yun?
Lahat tayo may sakit. Tanga, lahat tayo talaga may sakit. Ako may sakit, ikaw may sakit. Pero tayo, hindi yung sakit natin, hindi yung parang sakit nila. Tanga! Ibang influencer may cancer. Ano naman kung may sakit ka? O, yung ibang influencer may cancer. O, nasaan? Asan na? Sino? Sino yung influencer na may... Alam mo yun, hindi niya pinapangalanan. Sino yung mga influencer na may cancer? Ang alam ko, merong influencer, hindi siya influencer, artista siya. Yung asawa niya may cancer, namatay. 'Di ba ginamit niyang platform para makatulong sa mga gastos niya sa ospital, ungas ka yung views. 'Di ba? Para makaahon at para may tumulong sa kanya, may makapanood. Tang ina, ungas talaga okay ng ina. Does that make any difference? O sige, malilimitahan lang ng konti yung kilos mo. Malilimitahan lang daw ng konti. Paano nga kung pukin ng ina at nakatubo ka? 'Di ba? Kamay mo na lang anong gumagana at saka yung utak mo pero hindi ka na makakilos talaga. Tapos nakapag-send pa kay Chichester, no? Kasi ang galing na itong influencer na to, makapagtanong nga, magpapakamatay na lang ba ako? Bubunutin ko na lang yung tubo dito sa utak, sa sa lalamunan ko. Tapos ganyan ganyan tong pukin ng inan to, tanga. Anak ko nakatubo. Kwento lang kaya sabi ko sa'yo, ang hirap hindi ako, yung utak ko pukin ng ina pagdating sa mga anak talaga, o tsaka sa mga nakikita ko na na mga magulang na tapos etong mga balahura na pukin ng inang mga taong to na hindi nila alam yung mga sinasabi nila para makapagyabang lang sa Facebook tsaka sa social media ko ano-ano pinagsasabi. Kwento ko lang anak ko nakatubo. Natubuhan siya. So hindi siya makakilos. Paano mo pagtatrabahuhin yun? Hayop ka. Okay? Paano siya magsasabing natatailang siya? Kasi yung bedpan aangat ko lang yung likod, yung niya, ako maghuhugas. Ako magpupunas ng tae niya, lalagyan ko lang ng tubig yung bedpan ng konti para makatae siya. Kaso ako maghuhugas at saka magpupunas ng puwet ng anak ko. Binata yun hindi yun baby 20 plus, 21 years old. Putang ina mo? Paano mo sasabihin na magtrabaho yon? Hayop ka? Yung mga sinasabi mo, wag mo i-generalize, Alamin mo muna bawat kaso ng tao. Sana nga inalam mo kung ano yung sakit niyan, gago ka. Bago ka magngangakak dyan, nakakala mo, alam mo na lahat. Tang ina. Sabi ko sa'yo, pagka ganito mga content talaga, di ba? No holds barred na ako dyan. Wala akong pakialam kahit magalit tong hype na to di ba? Kasi hindi naman niya alam kung ano yung mga dinadaanan ng mga taong nagkasakit at ng mga tao na nag-aalaga ng may sakit. Akala niya ganun kadali. Sa kanya okay lang kasi putang ina mo, ranasin mo muna. Hindi ko sinasabing magkasakit ka. Pero ranasin mo para alam mo yung sinasabi mo. Pero kung halimbawa, opinion mo lang yan, tapos sasabihin mo ng ganyan, sa tingin mo wala kang tatamaan na tao, bobo. Tao lang naman masyadong mahilig mag-self-pity Self-pity ba itatawag mo doon? Tang ina mo? Tao lang daw ang mahilig mag-self-pity. Gago. Sa tingin mo, hindi niya dadamdamin yon, tanga? Na feeling niya wala na siyang silbi? Hindi niya dadamdamin yon, tanga? Daily dose of katangahan. Sabi ko sa inyo, marami tong content na pukin ng ina, puro kasinungalingan.
Iyakin naman pala 7 months ago, putang ina, dahilan sa ano, napakasimpleng content. Iyakin. Pero tang ina, pagdating sa totoong ano, totoong laban ng buhay, sige, siguro meron kang mga pinagdaanan na ikaw nalampasan mo. Pero hindi lahat, parang ikaw, Chai Chester, tanga. Hindi lahat kaugali mo, hindi ganyan yung mentalidad. Dahil iba-iba ang isip ng tao. Para ka makapagyabang dyan sa channel mo, magsasalita ka ng mga ganyan salita? Magtuturo ka ng mga ganyan turo? Ang ina. Tapos hinahanap mo yung bahay ng maliit na tao. Ba't hindi mo hanapin yung bahay ko, gago? Kung ako yung nasa ganyan, baka naman wala ka sa akin, sulit na sulit ko buhay. Kung ako yung nasa ganyan, na may sakit talaga ako, so mamamatay na ako. Kasi alam ko naman, Oh, paano mo susulitin, tanga? Paano mo susulitin? Alam mo yung anak ko, paglabas, tangina mo? Ha? Pakinig ka. Ayoko na mahirapan si Papa. Gusto ko na lang mamasyal paglabas ko ng ospital. Hanggang mamatay ako. Ha? Putang ina mo. 2 weeks lang tinagal ng anak ko pagkalabas niya ng ospital. 2 weeks lang. Hayop ka para sabihin mo magtrabaho? Susulitin niya sa pagtatrabaho? Susulitin niya sa pagsaya na lang. Gusto na lang niya maging masaya. Pero kahit mahirap na, kahit nahihirapan na siya huminga, putang inan to, gago. Bobo ka. Bobo kang bulaklak. Ang galing mo magpayo, putang ina. Ang galing mo magpayo, wala ka namang alam. Ang alam mo lang, yung mga naiisip mo sa sarili mo. mamamatay na ako eh. Ako, personal, alam ko yung mamamatay na ako eh. Diba? Bakit? Tama naman, lahat tayo mamamatay. Pero yung pagkamatay mo, sinasabi mo, pwede kang mamatay mamaya, pwede kang mamatay bukas. Yung ba, dinadanas mo ba yung sakit na naramdaman ng may mga sakit? Kung bakit nila sinasabi na sana magpakamatay na lang sila. Hindi mo ba alam yung depression at saka yung anxiety na nasa utak nila para sabihin mo yung pinagsasabi mong katangahan? Naman ako parang, alam mo yung malalang karamdaman, na alam ko kasi hindi man ako napapacheck up eh. Pero alam ko kasi in 30 years from now, averaging 60 years ako naman ng buhay. Anong connection yan? I am going to die. Irrelevant. Tangina, napaka-irrelevant ng mga sagot. And probably 20 years from now, probably 10 years from now, or probably tomorrow, probably later, mamamatay ako diba? kaya pag napang... Probably later. Paano mo susulitin yung buhay mo kung namatay ka bukas? Tanga. Yun ng tao may sakit. Tapos magtatrabahuin mo? Tanga no? Tanga. Kinokontra niya yung sarili niyang katangahan. Tanga ako, hindi, mas tanga yung isang Chai Chester, hindi, mas tanga to yung Chai Chester na to. Naglalaban yung pagkakatanga niya. Gaya sa sakyan na sinasakyan. Diba? Hindi ko na alam kung kailan mamamatay, pero sigurado ko sa'yo, hindi mo ako makukumbinsing magpakamatay. Ang sarap ng buhay ko. Di ba? Good luck sa'yo. Buhay mo yan. Yung buhay ng tao na nagtatanong, inintindi mo? Hindi. Yung buhay mo, tanga. Inalam mo ba kung anong sakit nung nagtatanong sa'yo? Inalam mo? Hindi, di ba? Kakagago mo. Kasi ang sarap ng buhay ko, hindi ako ipis, hindi ako ibon, hindi ako kahit na ano. Pero tanga ka. No, tao ako, tao. Tae. Yung hawak mo kahapon sa content ko, tae. Yung content mo, tae. May damdamin akong nasasaktan, may damdamin ako lumiligaya. May damdamin ako nasasaktan at may damdamin ka rin nakakasakit. Ay, may ginagawa ka naman din na nakakasakit na nararamdaman ng ibang tao. Na akala mo tama yung mga pinagsasabi mo. May isip ako na katulad ng isip ko ngayon. Isang bagay ang sigurado ko sa'yo. I am going to live a full life na pagdating sa dulo, magiging proud sa akin yung gumawa sa akin. Paano mo malalaman pa? Tanga ka. Paano mo malalaman na magiging proud sa'yo yung gumawa sa'yo? Ha? Paano mo malalaman? May memorya ka pa? Antindi mo naman.
Ang talino no, ang talino mo. Paano mo nalaman? Pag namatay ka, may memorya ka. Pag umakyat ka ng langit. Alam mong ikaw si Chichester, tanga? Bobo. Pag nagkakilala kami. Yun ang sigurado ko sa'yo. Kasi doon din naman ang punta mo, mamamatay ka rin naman eh. Diba? Ba't uunahan mo pa? E di sulitin mo na itong buhay na to, makatulong ka sa kapwa-tao mo pagdating mo sa kabilang buhay. Paano mo pa tutulungan? Ano? Good deeds. Yun ang sukutan mo ngayon, good deeds. Para pagdating sa kabilang buhay, hindi mo kailangan i-boast yung mga ginawa mong maganda dito sa lupa dahil walang kwenta yan pagdating mo sa taas. Tanga! Buhay, ang daming saksing hindi ka masamang tao. Ganun ako. Diba? Eh wala, masamang tao ako eh, diba? Oh, ngayon bigla siya naging masamang tao. Kala ko ba proud yun na sa taas. Ngayon masamang tao ka. Nakikita niyo yung contradicting statement nitong taon to sa sarili niya. Naglalaban yung pagkatanga niya sa sarili niya eh. Well, I'm doing the best that I can to clean all the blood in my hands. Oh. Patunayan mo. Ha? Anong blood ya? Ilan na patay mo? Ha? Anong blood ibig mong sabihin dyan? To clean all the blood in my hands. Mga pek-pek na may reglang hinawakan mo? Ha? Mga batang pinalaglag mo? Ano ba? Hindi ko alam ha. Dapat paliwanag mo. Napatay mong tao? Ano ba? Kasi kung may inagrabyado ka lang tao, kung kunwari sa mga pera-pera, anong blood on your hands doon? Nagpakamatay ba sila? Nung naagrabyado mo? O kwentong barbero lang yan? Ginagawa ko lahat ng parte ko para malinis ko yung mga dugo sa kamay ko. Hindi ko naman kung gano'ng maraming tao nagrabyado ko minsan panahon eh. Hindi ko alam. Diba? Hindi nga niya may specify kung ano yung mga ginawa niya eh. Para lang may masabi siya, alam mo yun, generalize niya. Yung mga tao naman nakikinig dito, bilib na bilib, tatanga-tanga, parang siya na rin, diba? Tuloy. Alam yun, basta ako kumikilos na ako dito sa mundo, na minsan pa nang gusto kong kumita ng sobrang daming pera, ang dami kong kumita ng pera, pero may mga bagay akong ginawang hindi maganda. Sige, ba't hindi mo isiwalat kung ano yung mga hindi mo magandang ginawa? Kesa nagyayabang-yabang ka lang dyan. Baka nga itong may sakit na to, baka nga may pag-asa pa sa langit ito kaysa sa akin. Oh, ngayon, akala ko ba proud sa'yo pagdating mo sa taas? Ngayon, itong may sakit na to, baka may pag-asa pa sa langit. Oh, di ba hindi niya alam yung mga pinagsasabi niya? Pero tignan mo, ako nagpupumilit mabuhay. Nagpupumilit ayusin lahat ng bagay tungkol sa buhay ko. Nagpupumilit ayusin pati problema ng ibang tao. Nagre-reply ako eh. Ngayon, nagre-reply pa rin ako sa message ng mga tao. Wala naman akong pinakita rin. Hoy! Sumagot ka dun sa messenger mo. Andun yung message ko. Tanga. Sinungaling. This is not about money. This is not about money. Huwag kami. Hindi ito tungkol sa pera. This is about legacy. Yung maiiwan ko pag patay na. Yung may iwan daw niya pag patay na siya. Ano ba yung may iwan mo pag patay ka na? Yung mga kasinungalingan? Ano ba may iwan mo? Yung umiyak ka 7 months ago? Ha? Yung ba yung mga may iwan mo? Na kahit wala na ako, naalala pa rin ako ng tao. Na pagdating sa kabilang buhay, maraming sasaksi, di naman masyadong mas messages. Oo! Pagdating sa kabilang buhay, maraming sasaksi. Hindi naman masamang tao si Chichester. Paano mo nalaman? Paano mo malalaman? Paano mo malalaman pag namatay ka na? Paano mo malalaman pag nasa langit ka na ikaw yan kung tatanggalin yung mga memorya mo at alaala mo, ungas? Paano mo malalamang ikaw yan? Paano ipagmamalaki ng mga tao? Putang ina, hanggang langit, entitled ka? Ha, Chester, hanggang langit, entitled ka? Sasabihin ng mga tao, hindi naman pala masamang tao. Putang Galing ina. pa rin ako ng tao. Na pagdating sa kabilang buhay, Oh? maraming sasaksi, di naman masyadong mas messages. Wow! Pagdating sa kabilang buhay, ikaw pa rin ang bida. Ulul. Yun ang importante sa akin. Kasi eventually, all of us we are all going to die. In 100 years from now, lahat tayo
Pati yung anak mong kapapanganak pa lang ngayon, patay na rin lahat yan. Asan ebidensya mo dyan? Anong ebidensya mo dyan sa sinasabi mo na yan? Na pati yung mga kapapanganak pa yan, mamamatay na yan. Anong ebidensya mo dyan? 100 years from now, ah. At sa sinasabi mo, sa 100 years from now, 50 years from now na lang. 50 years from now, o yung legacy na sinasabi mong may iwan mo, paano mo na sabing andito pa rin tong technology na to, ito pa rin yung mga mapapanood ng mga tao pagdating ng 50 o 60 years from now? Pwedeng mawala yung YouTube, pwedeng mawala yung FB, yung mga TikTok, pwedeng may iba ng pumalit, mawala yung sinasabi mong legacy mo, bobo. Pero anong ebidensya mo sa 100 years from now na mawawala na? Backupan mo ng ebidensya, wag kang puro kasinungalingan. In 100 years from now, lahat tayo patay na. Ano ginagawa mo habang ngayon buhay ka pa? Yung ngayon ang importante, nakita mo, nahulog yung Facebook ko. Ikaw, anong ginagawa mo ngayon? Niloloko mo yung mga tao? Ha? Niloloko mo yung mga tao ngayon? Yan ang kaya mong gawin? Lokohin yung mga tao ngayon? Sabi ko sa'yo, maraming video etong si Chai Chester na siya mismo kinokontra niya yung sarili niyang mga statement. Okay? Nakapila yan sa save, nasa mga content list ko. Kaya nga sabi ko sa'yo, gagawa natin ng ng mga, ang tawag dito, ng mga content yan ng daily dose. Diba? Parang yung ginawa ni Atty. Libayan kay Raffy Tulfo. Diba? Ngayon, kung anong gusto nangyari, bring it on din. Yung Liam, putang inang tapang mo, akala mo papatayin mo sa kung makapag ka dun sa chat box na saan ba nakatira yan? Putang ina, akala mo papatayin niya si Liam. Tapos social media influencer, nagmo-motivate, pero ganun yung asta. Ganyan umasta, ganyan din. Oo, pare-parehas tayo, galit sa nagsusugal, galit sa manloloko. 'Di ba? Pero tignan din natin yung sarili natin kung sino mga naloko natin at niloloko, lalo na kung sa social media, 'di ba? Pwede siguro may niloloko ka, hindi harap sa camera, pero pwedeng may niloloko ka sa harap mismo ng camera, yung mga taong ini-impluwensya mo kuno. 'Di ba? Hindi mo inalam kung ano yung sakit ng tao. Diba? Kasi sa sobrang importante nung ngayon, nahulog Minsan, ganun talaga sa buhay diba? Sa sobrang importante ng mga bagay na ginagawa mo, minsan mahuhulog ka talaga sa aring bagay na haling at nakakasama. O, di kasama ka rin dun sa mahuhulog sa tukso. Exempted ka na naman. Kasali ka ron. Okay. Yan muna sagot ko ron. Diba? Yan muna sagot niya, pansamantala. Pero asan yung sana inalam mo kung ano yung sakit ng taong gusto magpakamatay. Kasi from there, dun mo siya pwedeng matulungan. Kung ano yung magandang payo na pwede mo ipayo. Kung marunong ka talaga magpayo. Hindi yung puro yabang na payo. At walang kwentang payo. Okay, reaction video to So yun yung reaction ko dito sa video na itong Chai Chester. Okay, DDT, Daily Dose of the Chai Chester. So yun muna mga kalapid. Mag-isip-isip kayo, Pilipinas! Mag-isip-isip kayo, Pilipinas, sa mga pinapakinggan nyo, Pilipinas. Diba? Hindi ako social media influencer. Wala ako ini-impluwensya. Pero pwede kritiko ako. Pwede ako maging kritiko pero hindi ko kailangan mag-impluwensya. Okay? So maraming salamat mga kalapid.
bilib ako dito sa kagaguhan nito. And stop recording.